And everybody agree and say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus Christ, the Son of the living God, is Lord over the Philippines, over Asia, over America, over Africa, over Australia, over Antarctica, over Canada, over Europe. Jesus Christ, Son of the living God, is Lord all over the earth. Hallelujah, praise the Lord. Most holy name, and everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po yung mas malakas pang palakpak sa ating Diyos, the one that He deserves. Amen. Amen. Yes, Lord, to you be the glory. Hallelujah. As we bless your spirit, let your spirit dwell in our midst. Hallelujah. Come on, people, let's clap our hands. Yes, and let's bless the Lord. Hallelujah. The one who made us, the one who is with us, and will be with us. Hallelujah. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. Sing it again. The Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. Greater is He, greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Of His word. Sing again, the Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. Sing it again, the Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I can do anything by the power of His Spirit. To the one who strengthens me, strengthens me. Sing it again. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. Sing it again. The Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. Let us lift our hands. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I can do anything by the power of the Spirit. To the one who strengthens me, strengthens me. And there is power here for miracles to
set the captives free, make the broken. Sing it again. There is power. There is power here for the miracle. Set the captives free, make the broken. Sing it again. There is power. There is power Yes, Lord. here for the miracle. Set the captives free and make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Yes, Lord. Here in this house of the great King, we've come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken. Sing it again. Here in this house of the great King, we've come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. He sends His presence as we sing His praise. There is power here for miracles. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. There is power here, yes, Lord, once again. There is power here for the miracle. Set the captives free, make the broken. Sing it again. There is power here. There is power Yes, here Lord. for the miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. We come to this place, we seek for your face, we offer our praise, we commit to you and I. We lift up our hands and we've come to this place. We've come to this place, we seek for your face, we offer our praise, we commit to you alive. We lift up our hands. Sing it again, we've come to this place. We've come to this place, we seek for your face, we offer our praise, we commit to you alive. We lift up our hands and say, and it's your presence that makes the difference. As we sing for your glory, Holy Spirit, surround us with your presence. Hallelujah, that makes the difference. Holy Spirit, fill us with your fire of revival. We believe, we receive. Holy Spirit, well, it's your presence that makes the difference. As we sing for your glory, Holy Spirit, surround us with your presence that makes the difference. Holy Spirit, fill us with your fire of revival. We believe, we receive. Holy Hallelujah, let the people of God sing. It's your presence that makes the difference. As we sing for your glory, Holy Spirit, surround us with your presence that makes the difference. Holy Spirit, fill us with your fire of revival. We believe, we receive, we believe.
Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. We thank you, Lord, for your presence. As you have promised that you will be with us till the very end of the age. And we believe you will dwell in us, oh God. By your grace, by your mercy, by your Spirit, Lord. Hallelujah. We will always sing of you, Lord. The greatness, because great are your ways, great are your works. You are the mighty God. Hallelujah. You are all-powerful, omniscient, omnipotent God. Oh, Jesus, I bless you. Great is the Lord and most worthy of praise. In the city of our God, the holy place, the joy of the whole earth, and great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. Let's continue to meditate. Hallelujah. Oh, great is the Lord and most worthy of praise. In the city of our God, the holy place, the joy of the whole earth, and great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Lord, we want your name, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And the angels sing, holy, all creation
is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands. Let's continue to declare, hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh Lord, all dominions, all powers and positions, all names stands above them all. All the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy, holy. Let's continue to chant the angels cry, all the angels cry, holy, all creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Yes, Lord, hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Let the people of God, all the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. hear your people, oh God, hear your people sing. Oh, yes, oh God, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hear your people sing, oh God. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. Hallelujah. You will always be. Holy, holy forever. Holy forever. Holy forever. Jesus. Yes, oh God, we sing of your holiness. Oh Jesus, we
the very last time, you will always be. You will always be holy, holy forever. So Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Let's meditate upon our God's holiness. Hallelujah. Let's continue to lift our hands to our God right now. Hallelujah. You are truly holy. You are truly wonderful, oh God. Your word says, oh God, be holy for I am holy. Today, Lord, we are here. Your people gathered here today because we want to be with our holy God. Father God, marami pong salamat dahil sa umaga pong ito. You have called us to be holy, O Lord. Kung kaya't sa pagkakataon pong ito, kung meron ka pang nakikitang bahidungis po ng kasalanan sa aming mga puso, sa aming mga buhay, search us, O God. Hallelujah. Hallelujah. Sa pag-aawitan pa lamang namin, Panginoon, kumikilos kang tunay. Hayaan mo, Panginoon, dahil sa iyong kabanalan, Panginoon, dahil sa kabanalan, Panginoon, ay binababa mo sa amin, O God. Sabi na iyong salita, O God, in Joshua 3 verse 5, sanctify yourselves for tomorrow the Lord will do wonders among you. Lord, hindi ka makakagawa ng mga dakil at himalang bagay, hindi namin mawi-witness ang mga dakil at mga makahimalang bagay na gagawin mo sa mga buhay po namin kung hindi mo makikitaan kami na Panginoon ng kabanalan. And today, Lord, we continue to humble ourselves before Thee, O God. We plead for the blood of Jesus to cleanse us mula ulo hanggang talampakan, lalo tigit ang aming mga puso, Panginoon, pakabanalin mo po ng banal mo dugo. Salamat, O Diyos, sapagkat laging mayroong pangako ang iyong salita in 1 John 1:9 that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Salamat na marami, Panginoon, for the cleansing of our sins, Panginoon. Ayaw mo na sa umaga pong ito, patuloy naming ialay ang aming mga sarili sa iyo. And we continue to declare, O God, that truly that apart from you, we can do nothing, O God. Kung kaya't, Panginoon, patuloy kang maghari sa mga buhay namin. Gawin mong trono ang mga puso namin sa umaga pong ito. Lord, we reserve a rightful place, Panginoon, para sa inyo, God, sa mga puso namin, Panginoon. Maupo ka, O Diyos, sa umaga pong ito. Salamat ng marami dakilang Diyos. Hallelujah. At ayaw mo, Panginoon, na sa aming pong panambahan, this second service, O God, we expect great and wonderful things, Panginoon, is going to happen in the midst of your people, O God. For we know sa aming pag-aawitan, Panginoon, ginawa mo ito trono, for your word says in Psalm 22 verse 3, for you inhabits the praises of your people, O God. Kung kaya't sa umaga pong ito, we believe, Panginoon, hallelujah, na nag-minister ka na sa aming pag-aawitan pa lamang. At sa aming po pag-aaral na yung salita, Father, in Jesus' name, give your people, O God, a listening ear and a receptive heart for to your words, O God. Hayaan mo, Panginoon, makuha namin, makapture namin the very message, Panginoon, na nais mo pong ipahatid sa bawat isa, O God. Hayaan mo, Panginoon, dalhin mo kami sa kalagayan, for we expect something great, O God, na magaganap sa mga buhay po namin. At hayaan mo, Panginoon, ang iyong lingkod na gagamitin, Panginoon, I pray that you hide your servant under the shadow of thy wings. Let your anointing and even your wisdom flow upon his life, O God. Let not the limitations, O God, of your servant limit you, but hayaan mong banal na Espiritu Santo ang siyang tunay na kumilos, O Diyos, sa kanyang buhay maging sa kalagitnaan pong ito. Marami pong salamat at kiniklaim na po namin sa umaga pong ito, O God, ang victory na galing po sa inyo. And we continue to declare that the enemy is powerless upon this place, even in the lives of your people, and even, hallelujah, in the families of your people, O God.
Hallelujah. Marami pong salamat dakilang Diyos. Ngayon pa lamang tanggapin mo ang aming papuri, ang aming pasalamat sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Malakas ang palakpak mo sa ating Diyos sa buhay. Praise be the name of the living God. At bago ho kayo makaupo, pwede mo bang pakikamayan ng inyong katabi, pakibati sila ng magandang umaga. Sige po, pakibati po sila. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po. Hallelujah. Kayo ho ba ay nagagalak at excited to umaga pong ito? Amen. No? Talaga pong ang bawat isa ay kitang-kita po ang excitement sapagkat sa umaga pong ito muli po nating makakasama ang presensya ng Diyos. Amen po ba? Kung kaya't siguro po, bago po ko magsimula ay gusto ko lang din pong batiin ng magandang umaga yung ating po mga kapatid na nasa online na nanonood po ngayon. Tayo po ay live sa ating pong Jesus Lord San Marcelino Worship and Healing Service na po ay through FB page. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid at sumainyo ang kabutihan, pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoon. And today, tayo po ay nasa huling linggo sa buwan po ng August. Ang ating team pa rin po is about revival, a call to possess the land. Kung kaya't hindi po ko na po pakakahabaan ng ating pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong yan na po. Ayan. Pakitingin lamang po screen. Take what's rightfully yours. Sabihin po natin, take what's rightfully yours. Yan, praise God. Pwede ko bang pakipatay na lang yung electric pan? Ano ha? Masyado hong malamig dito, ako'y nangangatok rin. Napakapalad ho natin, meron tayong ganit, ang Diyos ay nagbigay ho ng lugar po sa atin na talagang nilalamig tayo. Maganda ho yung lugar mo natin, amen po ba? Sa labas ho kasi, paglabas po natin, talagang tagaktak ang mga pawis. Pero pagdating ho rito, tayo po ay talagang giniginaw sa lamig. Amen po ba? Pero hindi na pag-usapan po natin. Yung nga po, take what's rightfully yours. Doon po, ang ating pong text ay naroon po sa Joshua chapter 18 verse 3 sa New King James Version. Ganito po yung verse na babasa po natin. Sabi po ganoon. Then Joshua said to the children of Israel, how long will you neglect to go and possess the land which the Lord, God of your fathers, has given you? So ang Diyos po ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Now, ang nagsasalita po dyan ay wala pong iba kung hindi po si Joshua na kung saan ay sinabi niya, gaano pa ba katagal ninyo babaliwalain na kayo ay pumasok at kunin yung lupain na ibinigay ng Diyos, Panginoong Diyos ng inyong Ama na ipinagkaloob sa inyo. No? So sabi po ni Joshua, hanggang kailan ninyo ineneglect? No, kumbaga, kung titignan po natin yung history nito, actually, kung babasahin po natin Joshua chapter 12, hanggat yung huling kabanata nito, kung titignan po natin, si Joshua ay nakonquer po niyang ibang pang mga lupain ng Promised Land at 31 kings po ang kanilang nagapi. But, yung mga susunod na kabanata po roon, mayroon pa palang may mga ibang lupain na kabilang po sa Promised Land ng ating ng Diyos ng Israel ay hindi pa po nako-conquer. Ano po? Ang akala po kasi ng iba, yung Promised Land ay isa lang po yun, yung Canaan lang. Hindi po. Even the surrounding places, surrounding countries po, kinakailangan pong makonquer, ibinigay din po pala ng Diyos. Kabilang po doon, ang lugar po ng Philistines ay pinako-conquer ng Diyos. Siguro kung na-conquer po ito ng Israel, sa palagay ko po, wala na pong problema ang Israel sa kanilang mga surrounding countries. No po? Kung titignan po natin ngayon, laking sakit ng ulo ng Israel sapagkat yung kanilang mga kapitbahay na bansa ay ginegera po sila, pinauulanan ng mga missiles at ang sinasabi, ang kanilang plano ay mabura ang Israel sa mapa. Kaya lang po, sa simula pa lang, sinabi na ng Diyos, kanino po, kay Abraham, ang pangako niya, ibibigay ng Diyos ang promised land kay Abraham maging sa kanyang mga descendants. Si Joshua po at ang mga iba pang lipin ng Israel ay kabilang po doon
sa mga descendants si Abraham na kung kaya't kinakailangan po nilang sundin, conquer yung mga lupain na ibinigay ng Diyos sa kanila. Kaya lang po, they failed to conquer yung iba pa mga lupain kung kaya't hanggang ngayon, mayroong kaaway ang Israel. Laking sakit po ng ulo nila. They neglect to conquer the land that the Lord has promised or the Lord has given to them. Amen po ba? Nariyan pa po kayo. No, kung kaya po sa ating pong pasimula, sa ating pong introduction, nakalagay po diyan, life is a fight. Sabihin po natin, life is a fight. Ang buhay po ay labanan. Naniniwala po ba kayo ron? Ang buhay po ay pakikibaka. Sabi pong ganon, life is a battle and you must be prepared for the battles of life. Totoo lang po, sa araw-araw ng buhay po natin, mayroon tayong mga binabakang kalaban. Amin po ba? Ano po ba yung mga kalaban na binabaka natin? Araw-araw na kinakailangan po nating ma-conquer. Hindi po yung asawa ninyo, hindi po yung mga anak nyo, kapitbahay nyo, hindi po sila ang kaaway. Ang kalaban po natin, sino po? Si Satan. Ano pa po ang kalaban natin? Minsan ang sarili natin kalaban po natin. Minsan may mga ugali tayo, may mga salita tayo na binibitawan na minsan magugulat ka na lang bakit natin nasasambit. Ano po? Yan po yung mga kalaban. Ano po? Yan po yung mga battles of lives po ng mga buhay po natin. And at the same time, yung mga problema na mayroon po tayo, yan po yung mga battles na kinakaharap po natin. Amen po. Na dapat po nating harapin. No? Dapat ang mga Kristiyano ay kinakailangan na tayo po ay malakas. Hindi po ba? Meron kasabihan sa mundo, only the strong survives. Nariyan pa po kayo, may kausap pa po ba ako? Lahat po tayo ay pinalakas dahil po sa kalakasan ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po ang sinasabi ng Lord, kanino po? Nung tinawag niya po si Joshua, be strong and be courageous. Yan po ang dapat lagi nating minemeditate sa ating mga buhay. Be strong and be courageous sapagkat ang labanan po natin ay tumitindi, lalo tigit sa kapanahunan po natin ngayon. Amin po ba? May kausap pa po ba ako? Sabihin mo sa katabi mo, be strong and be courageous. Amen po ba? Na talagang yung labanan po ay masyadong tumitindi na po. Sabi pong ganon, nothing good will come to you easily, no? Hindi lahat ng mga magagandang bagay ay bigla na lang babagsak po sa atin. No, hindi po. Kinakailangan kung mayroon po tayong gawin. Amin po ba? Sabi pong ganon, you must be prepared to take it by force. No? Kasi po, tandaan po natin, ang kaaway po nating si Satanas, ayaw niya yung blessings po natin, makamit po natin. Ayaw po ng kaaway yun eh. Gusto niya hijackin yung ating mga blessings. No? Magnanakaw talaga siya. Sabi ng John 10:10 the thief cometh but to steal, to kill, and to destroy. Ayan po ang kanyang modus operandi. Kaya nga kapag nag-pray kayo, nagtataka kayo, bakit ang tagal-tagal nyo na ipinag-pray? Ba't hanggang kayo, parang wala pa? It is because the enemy has hijacked. No? Hinijack niya po yung blessings ninyo. Hinaharang po niya. So ano po dapat nating gawin? Wala tayong gagawin, uupo na lang. No, hindi po. We have to fight. We have to contend for the answered prayers. Amen po ba? Kung kaya tayo pong lahat mga magulat kapatid, lumaban tayo, labanan po natin ang kaaway. Amen. Sapagkat God has given us the power. Amen po. Sabi sa Matthew 16, no, mamaya madadaanan din po natin ito sinasabi ko. No, sabi ni Jesus Christ, behold, I have given you the keys of the kingdom. Pag sinabing keys po, ito po yung hindi yung keys yung, hindi ho yun. Sinabing keys yung yung susi. Ibig pong sabihin, kapangyarihan. God has given us the power to overcome the power of the enemy. Nakalulungkot lamang po isipin sapagkat maraming Kristiyano hindi ginagamit yung kapangyarihan na binigay ng Diyos sa Kanya. Bakit maraming Kristiyano mga talunan? Tingnan niyo po yung katabi niyo, sila ba'y mukhang talunan? Tingnan niyo po, sige po.
Yan po ba yung mukha ng mga Kristiyanong talunan? Ano po? Hindi tayo mga talunang Kristiyano. We are victors in Christ. Amen po ba? Pwede ho ba natin palakpakan ng Panginoon? Kung kaya po, use that God-given power na binigay ng ating Panginoon sa atin. Amen po ba? We will take it by force. Sabi po ng Matthew 11 verse 11 and 12 sa New King James Version. Wala po dyan sa slides ko po. Bigla po pinaalala ng Panginoon sa atin. Sabi pong ganun, Matthew 11 and 12. Basahin po natin dito. Ano po? Meron po yata dyan sa ating computer. Matthew chapter 11 verse 12 sa New King James Version. Ito po ang sabi po doon. Purihin ng Diyos. Maganda po kasi itong talata pong ito. Bigla lang po pinaalala ng Panginoon. Sabi doon, Matthew 11 verse 12. Wala po sa slides ko po. Ito po ang sabi po ng talata. Purihin ng Diyos. Praise God. Listen to this. Sabi pong ganun. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence. And the violent take it by force. Totoo naman po na ang kaharian ng Diyos ay nagsasuffer ng violence. Ano po yung violence dito? Ito po yung ginagawa ng kaaway. Pilit niyang sinisira, no? Pilit niya pong sinisira ang mga Kristiyano. Sinisira niya yung pamilya ng mga Kristiyano. Ano po? Sa New King James. Maganda yung New King James eh. Ayan. Praise God. Sabi po doon, and the violent take it by force. Sino po yung tinutukoy na violent dito? Ang tinutukoy pong violent dito and violence po dyan, mga magulat kapatid, ano po, the violent one should take it by force. Tayo pong mananampalataya. We will take it by force. Ano, sa papaanong paraan tayo magiging violent? Through spiritual warfare. Amen po ba? Kita niyo po si Jesus, kung maalala niyo po, nung si Jesus ay pumasok po yung triumphal entry. Nung pumasok po siya, nagsisigawan, nagpupuri ang mga tao, ang sabing gano'n, Hosanna Hosanna in the highest. Hindi po ba? Nung patapos po marinig ni Jesus yon, ano nangyari? Pumasok siya sa templo. Nung makita niya yung nasa templo, ano po? Naroon yung mga money changers, yung mga nagtitinda. Ano nangyari? Si Jesus kumuha po ng ano po? Ng lubid. Ginawa niyang whip. Ano nangyari? Pinaghahataw niya yung mga money changers, in-overturn. No, yung mga tables puro na magtitinda. Ano po nangyari? Naging violent si Jesus. Naging violent siya. Bakit siya naging violent? I believe it is because of the praises of the people. Nung sinabi, Hosanna in the highest. No, nung pumasok siya sa Jerusalem, ano po? Sumamba ang mga tao sa kanya. Pinuri po siya. Ano nangyari? Nung pagpasok sa temple, ano po? Si Jesus naging violent. Ano po? Bakit? In-overturn niya, sinira niya po yung mga nagtitinda. Yung house of prayer ng kanyang ama, ano po? Ginawa pong palengke. Dinesecrate yung house of prayer. Ano po nangyari? Si Jesus po, kumilos po siya. It is because of the praises of His people. Sa atin pong lahat, mga magulang at kapatid, kung gusto po natin tuluyang mawasak ang gawa ng kaaway, kung gusto po natin yung panalangin po natin, malaya natin matatanggap, mga magulang at kapatid, we should engage in a spiritual warfare. Bakit? Kasi po ang kaaway po natin si Satanas, hindi po basta-bastang kaaway. Siya po rin ay makapangyarihang kalaban. Amen po ba? But know what? Sabi po ng salita ng Diyos sa 1 John chapter 4, greater is He that is in us than he who is in the world. Mas makapangyarihan po, mas powerful po ang ating Panginoon na nasa atin. Amen. Kapatid, ano po? Kapag sa tingin po natin, tila yung nasasagot. Mga magulat kapatid, that should engage in a spiritual warfare. Nang sa gayon, bitawan na ng kaaway, ng yung hinostage niyo po yung ating pong mga kasagutan, yung ating pong mga blessings, no? Yung sinagutan ng Diyos, yung ating mga panalangin. Amen po ba? Praise God. Sige, pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Sabi pa pong ganoon, the good news is that the battle has been won
by Jesus Christ. And our business is to enforce the one victory on the earth. No, i-enforce na natin. Nagtagumpay ng ating Panginoon eh. All we have to do is to pray harder, to pray more. No, nang sa gayon eh, wala nang haharang doon sa ating mga panalangin. Amen po ba? Now, sa pagpapatuloy po natin, mag-iiwan po ako ng ilang bagay regarding po sa ating pong topic na take what's rightfully yours is how to take what's rightfully yours. Paano ba natin makukuha? Paano ba natin matatanggap ito? Unang-una, mag-iiwan po ako ng ilang bagay. We must determine to, 1, take your place and take back your possessions. Unang-una doon, sabi pong ganon, take your place means, sabi pong ganon, to go to the correct place or position that you need to be in. No? Take your place and take back your possessions. Dalawang talata po, iwan ko po dyan. Una sa Romans chapter 8, verse 17. Ito po ang sabi po doon. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. Ano pong sabi doon? Ngayon, kung kayo ay mga anak sa makatuwid, kayo po ay mga tagapagmana. Kasamang tagapagmana nino po ni Kristo. Ang tanong po sa ating lahat, tayo po ba'y mga anak ng Diyos? Bakit yung iba parang di yata makasagot? Di kayo sigurado? Na po, sino po rito sa atin ang tumanggap kay Jesus Christ as our Lord and Savior? Kung kayo po natiyak nyo sa sarili nyo na kayo na tinanggap nyo po si Jesus Christ as your Lord and Savior, therefore, kayo po ay tagapagmana ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Sabing ganon, now if we are children, then we are heirs, tagapagmana, heirs of God, and co-heirs with Christ. Tagapagmana tayo ng ating Panginoong Jesus. Ibig pong sabihin, yan po yung lugar natin. Kung ano yung mana ni Kristo na ating Panginoon, yun din po yung atin. Nariyan po kayo. May kausap po ba ako? Kung kaya po yung lahat ng pagpapala, dapat po atin po talaga yun. Because we are heirs of God. No? Sabing gan sa John chapter 1 verse 12, sa lahat daw po ng tumanggap kay Jesus Christ as our Lord and Savior bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay, sila po ay binigyan ng karapatan, the rights to become. Kung tayo po ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos, ibig pong sabihin, mayroon na rin po tayong rights. Saan? Sa mga mana na mayroon si Jesus Christ. Sa atin po yun. Amin po ba? Kung kaya't tayo pong lahat, alamin po natin yung place natin sa harapan ng Diyos, yung lugar po natin, no? Tayo po yung mga anak ng Diyos. So, ibig po sabihin, tagapagmana. Hindi po ba, yung mga mayayamang tao, no? Lalo't kung sila ay matanda na hindi pa meron silang ginagawang last will and testament, hindi po ba? Kanino nila ibinibigay yung last will and testament? Natural, doon sa kanilang mga anak, hindi po ba? Nariyan po kayo, no? Yung mga ang tatanggap ng mana ay wala pong iba, yung mga anak. Yung mga kinikilalang anak, kahit po adopted. No? Binigyan po yan ng karapatang maging, tagapagmana. Tayo pong lahat, mga magulang at kapatid, tayo pong lahat, mga inampun tayo ng Diyos. We are adopted. Tandaan po natin, iisa lang po ang anak ng Diyos. Sino po yan? Si Jesus Christ. Tayo pong lahat ay naging anak ng Diyos through adoption. Inadapt po tayo, inampun tayo ng ating Diyos. Kahit tayo inampun ng Diyos, ibig pong sabihin, tayo rin po ay mga tagapagmana ng ating Panginoon. Amin po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon, no? Kung kaya't ikaw po at ako ay dapat po, kunin po natin yung mga bagay, bawiin po natin, sa tingin po natin, yung mga bagay na ninakaw ng kaaway sa atin. Ano po ba ang ninakaw ng kaaway po sa atin? Maaaring noon kayo'y saganang-sagana. Ang inyong pamumuhay, ngunit kayo po ay medyo nagbago ang buhay, hindi na ganun kasagana. No? Ngayon po, sa tingin nyo, nawala na yung kapayapaan sa inyong buhay.
No, ang lungkot-lungkot na ho ng buhay nyo. Gusto ko pong sabihin sa inyo, kayo po ay mga anak ng Diyos, kayo po'y tagapagmana ng ng inheritance ng ating Diyos sa atin. Ibig pong sabihin, bawiin po natin yan. Kung kayo po ay naroon pa rin na sakit at karamdaman, tandaan po natin, kabilang po doon sa inheritance, yung mana na ibinibigay po ng Diyos sa atin, yung good health, even healing, para sa atin po yan. Pero bakit magtataka kayo? Bakit napakatagal ng panahon, inaalipin po kayo ng sakit at karamdaman? Gusto ko pong sabihin po sa inyo, bahagi po ng mana po natin ang healing, ang kagalingan sa ating sakit at karamdaman. All you have to do is to fight, to contend. No, labanan po natin dahil ninakaw po ng kaaway yan eh. Tandaan po natin, God is in the business of restoration. Amen po ba? Nung tayo'y wala pa sa Panginoon, ano ang nawala po sa atin? Relationship. Pero nung tayo po, tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, yung pong relationship na nire-restore. Hindi lamang po, relationship ang nirestore ng Diyos, bagkus yung lahat ng bagay na inagaw, ninakaw ng kaaway, nire-restore ng Diyos. Because until now, our Lord Jesus Christ is in the business of restoration. Amen po ba? Kung sa pamilya po ninyo, no, nawala po yung pagkakaisa, no, nariyan pa rin yung gulo, palayasin niyo po ang kaaway. Sabihin niyo sa kaaway, wala kang karapatang nakawin yung pagkakaisa at pagmamahalan sa loob ng tahanan ito. Sapagkat ang Panginoong Jesus, ang plano't nais niya, ay magkaroon ng pagkakaisa at pagmamahalan sa loob ng tahanan ito. Palayasin niyo yung kaaway, bawiin niyo yung ninakaw niya. Amen po ba? Kaya tayo pong lahat, hindi tayo papayag na maging alipin pa ng kaaway. Amen po. Palakpakan po natin ating Panginoon. Sa sumunod na slides, nilagay ko po. Yan, yung sumunod na slides, sige lang. Sabi nga gano'n, yung sumunod, the other one. Meron akong nilagay doon eh. Sabi pong gano'n, nagpasa mong ISIS. Meron kasi yung nakalagay doon, the Greek term translated, sige, balikan na lang natin yun. Sabi gano'n, the Greek term translated heirs in Romans 8:17 refers to those who received their allotted possession by right of sonship. Na po, yung Greek term po na heirs po, ibig pong sabihin, ang tinutukoy po dyan, ito yung mga taong tumanggap ng alin po inilaan na pag-aari. Dahil po saan? Sila po ay may karapatang anak. No? Tayo pong lahat dahil tayo mga anak ng ating mga magulang. Natural, meron pong pinamana po sa atin. Marahil iba sabihin po sa atin, hindi naman kami mayaman eh. Ano yung pamamana ng magulang ko? Maaring wala nga tayong kayamanan, pero meron silang pinamana sa inyo. Ano pinamana sa inyo? Magandang, kaugalian. May ipinamana sa inyo, ano po yun? Marami po yun. Kaya hindi lang po kayamanan ang pinamamana po sa atin. Amen po ba? Kaya po sa ating pong lahat, tayo po'y mga anak ng Diyos. Ibig pong sabihin, tayo po'y mga tagapagmana. Sabi pong gano'n, in other words, because God has made us His children, we have full rights to receive His inheritance. No? We are His beneficiaries. So tayo po lahat ay mga benepisaryo ng ating Panginoon. Amen po. At meron pa po isang talata sa Exodus 3:21 and 22. Sabi pong ganon, and I will give these people favor in the sight of the Egyptians. And it shall be when you go, that you shall not go empty-handed, but every woman shall ask of her neighbor, namely of her who dwells near her house, articles of silver, articles of gold and clothing, and you shall put them on your sons and on your daughters, so you shall plunder the Egyptians. Ano pong sinasabi ng talata na yan? Actually, yung sinasabi po ng talata na yan, ang nagsasalita po dyan, ang Diyos, ang kausap niya po dyan si Moses. Kasi po, ilalabas na ng Diyos ang Israel saan? Sa Egypt. At ang sabi ng Diyos kay Moses, hindi kayo lalabas sa Ehipto nang walang dala. Hindi kayo lalabas empty-handed.
Sabing ganun, ang bawat babae ay pupunta sa kanyang kapitbahay at hihingi. Anong mga articles yun? Mga ginto, mga pilak, mga kasuotan. Bakit kaya? Sa kadahilanan, yung mga bagay na kukunin po nila, hindi ho talaga pag-aari ng Egyptians yun. Kung titignan po natin, ang mga Israelita at that time, sila po sa Egypt, sila po ay mga slaves. Sila po ay nagtatrabaho. Ano po nangyari doon? Nakakahukay sila ng mga kayamanan ng ginto. Hindi po napupunta sa kanila yon. Kinukuha po, nino po, ng mga Egyptians. Kung kaya po, nang sila po ay lalabas, sabi ng Diyos kay Moses, lalabas kayo, hindi na kayo empty-handed, kukunin na ninyo. Pa-plunder, no? Kumbaga, pagka sinabing plunder, mabigat po yan sa ating batas. Ano po? Pag sinabing plunder, para kang nagnakaw. Ano po? Nagnakaw sa kaban ng yaman. Yung sinabing plunder po dyan sa Bible, ibig pong sabihin, hindi ho talaga pag-aari ng Egyptians yun. Binabawi lang ng mga Israelita, pinababawi lang ng Diyos sa mga Israelita yung mga bagay na talagang para sa kanila. Amen po ba? Kaya nga sabing gano'n, you shall not go empty-handed. Hindi sila lalabas sa Egypt nang walang dala. Ibig pong sabihin, nais ang Panginoon, bawiin nyo yung bagay na kinuha ng mga Egyptians sa inyo. Take what's rightfully yours. Kaya nga po yun ang pamagat po natin. Kunin natin, bawiin natin, sapagkat ito'y atin, karapat dapat na maging atin dahil po sa ating Panginoon. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Lord? Hallelujah! At sumunod na slide, sabi ko pa po doon, take our place means to go to the location where one is supposed to sit or to stand. No? Dapat ko, doon tayo nakaupo. Ano ba dapat talaga ang posisyon natin? Hindi lamang tayo tayo mga tagapagmana as heirs of Christ. Ano po ang sinabi sa Corinthians? We are ambassadors of Christ. Tingnan yung katabi nyo, mukha ba silang mga ambassadors? Ano po? Tayo pong lahat ay tinawag na ambassadors. When we say that we are ambassadors of Christ, representative tayo ng Panginoon. Nire-represent po natin si Kristo. Ibig pong sabihin, lahat ng privileges, no, na meron ng ating Panginoon, nasa atin din po yun. Kaya dapat po sa atin, ang mga Kristiyano, hindi ho makitaan ng pagiging talunan. We are ambassadors of Christ. Amen po ba? Hindi makikita na tayo lulugo-lugo. Tayo po ay mga mataas ang kumpiyansa because of our Lord and Savior Jesus Christ. Because we are His ambassadors. Tayo po ay pinagkakatiwalaan ng ating Panginoon that we will represent Him in the world. Amen po ba? That is our place. Kaya po, ang mga nagre-represent kay Jesus Christ, talaga po mga tunay na pinagpapala, hindi nagdarakop. Amen po ba? Amen po ba? Sige po, minsan pa po natin palakpakan ng Panginoon. Pangalawa na gusto ko pong iwan po sa atin, how to take what's rightfully yours is, pangalawa, never again allow the devil to steal from you again. Huwag daw po nating muling payagan na ang kaaway ay nakawan tayong muli. No, sabing gano'n ng 1 Timothy chapter 6 verse 12. Praise God, sabi pong gano'n, fight the good fight of the faith, take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Fight the good fight of faith. Sabi pong ganun. Tandaan po natin, ang target po ng kaaway po, mga magulat kapatid, nakawin po yung pananampalataya natin. In our times today, ang dami pong naglipa ng mga bulaang mangangaral. No, ang daming mga aral ngayon na hindi po tama, no? Sabi nga gano'n, be watchful. Hindi ho ba dapat po tayo nagbabantay? Dapat tayo po ay nagsusuring maigi ng banal na kasulatan. Dapat po lagi natin binabasang salita ng Diyos para hindi tayo madaya. Amin po ba? Kasi po ang nanakawin, ang puntirya ng kaaway po sa atin, nakawin yung pananampalataya natin. At the same time, kapag nakita niya, nanakaw niya na yung ating pananampalataya, ibig pong sabihin, madali na rin niya manakaw. Ang alin po, yung buhay na walang hanggan, the eternal life na mayroon tayo.
nanakawin niya po yun. Kaya nga po, sabi nga po gano'n, John chapter 10 verse 10, uulitin po natin, the thief cometh but to steal, to kill, and to destroy. Ito ang kanyang modus operandi. Kaya dapat tayo pong lahat ay nagbabantay. Hindi ho tutulog-tulog sa pansitan. Ano po? Talaga tayo po ay pinagbabantay ng ating Panginoon spiritually. Amen po ba? Sabi pong gano'n, the devil targets your health, financial prosperity, peace of mind, healthy relationships, especially our faith in God. No, target po talaga ng kaaway yan eh. Ang nais niya, tayo po'y maging alipin ng sakit at karamdaman. Gusto niya, maging alipin tayong muli ng kahirapan. Ang nais ng kaaway ay nakawin niya yung peace of mind po natin. Ano pa po? Yung healthy relationship sa isang pamilya, nanakawin po yan ng kaaway. Lalo tigit yung pananampalataya natin sa Diyos. Wag na wag ho tayong papayag na minsan pang nakawan ng kaaway. Amen po ba? Dahil ang kaaway, hindi ho talaga siya titigil. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 5:8, because the enemy, our enemy, sino po? Si devil na po, para siyang kagaya ng isang leon na umaatungal na naghahanap ng masisina. Pero may nabibiktima po ang kaaway. Sino nabibiktima niya? Yung mga hindi nagbabantay. Ano po? Magbantay po tayo. Meron ba naman nananakawan sa'yo, sasabihin sa inyo, psst, pupunta ako sa bahay niyo mamayang gabi, nanakawan ko kayo. Meron ba kayo nakita magnanakaw na ganun? Ano po? Ang magnanakaw, nagmamasid yan, naghahanap ng tiyempo. At kapag nakita niya na hindi ka alerto, hindi ka nagbabantay, doon siya papasok at nanakawan ka. Maraming Kristiyano pong ganyan, nakababa yung kanilang mga armor, no? At nakita ng kaaway, hindi nagbabantay ito, nakababa yung kanyang espada. Ano po yung espada natin sa Bible? Yung Word of God. Kapag hindi natin binabasa ang salita ng Diyos, doon siya papasok. Kaya maraming Kristiyanong mahihina, maraming Kristiyanong talunan sapagkat nakita ng kaaway, hindi nagbabantay. Kaya sabihan mo yung katabi mo, pagbantay tayo. No? Seryoso po ang kaaway eh. Seryoso po siya, talagang naroon, nais siya talagang nakawan tayo. Amin po ba? Sa atin nga lang kapag nakita natin, balitaan natin sa ating mga kapitbahay, sa ating barangay, sa ating community, may binangyaring nakawan ng ganoon sa kay ganito. May kapitbahay natin na nakawan. Siyempre, ikaw pag nalaman mo, magiging alerto ka naman. Magbabantay ka. I-check mo yung pintuan nyo, pintuan sa likod, yung bintana lang, i-check nyo. No? Kasi ang magnanakaw ay talagang babalik yan. Alam niyo po, mga kriminal bumabalik huya sa crime scene. Ano po, palilipasin lang ang panahon pero babalik po uli yan. Ang kaaway, ganun po yun. Babalik at babalik po yan. At nais niya na tayo po ay kanyang silain muli. Amen po ba? Sabi pong ganon sa Ephesians chapter 6 verse 16, in addition to all this, take up the shield of faith with which you extinguish all the flaming arrows of the evil one. No? Kinakailangan po natin yung kalasag ng pananampalataya. No? Papaano ba magiging kalasag ang ating pananampalataya kung lagi tayong nananalangit at babasa ng kanyang salita? No? Nagiging matibay yung ating kalasag. Pero ang kalasag din po natin nanghihina. Kahit sa lagi mo yung panira ng kaaway, masisira lang yung pananggalang mo. Sa kadahilanan, humihina yung kalasag natin dahil hindi ko tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Papaano ba lumalakas yung ating pananampalataya? Di ba ano po ang sabi nga sa Romans chapter 10 verse 17? Faith cometh by yun. No? Kinakailangan po lagi natin pinakikinggan ang salita ng Diyos. Hindi lang pinakikinggan, bagkus binabasa po natin para lumakas yung pananampalataya natin. At kapag malakas ang pananampalataya natin, kahit anong tira, kahit anong pakawalan ng kaaway, hindi ka tatablan. Amen po ba? May kausap pa po ba ako? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon, no? So, sa ating pong lahat, wag nating hayaan na muling nakawan po tayo ng kaaway. Pangatlo, we must determine to
Do all in your power to retain what rightfully belongs to you. Do all in your power to retain what rightfully belongs to you. Yung pangatlo, yan. Yan. Gawin po natin ang lahat sa ating kapangyarihan na mapanatili yung karapat-dapat sa atin. Nabanggit ko na kanina sa Matthew chapter 16 verse 19. Basahin po natin muli. 2 talata po yan. Maging sa Luke chapter 10 verse 19. 2 verses pang babasahin po natin. Sabi po nga na Matthew 16 verse 19. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Sabing gano'n ni Jesus Christ, no? Ibinibigay ko sa inyo ang susi ng kaharian at ang anumang talian nyo rito sa mundo ay tatalian sa langit at anuman ang pakawalan ninyo dito sa mundo ay pakakawalan sa langit. Ibig pong sabihin, God has given us the power. Binding and loosing. Loosing, no? Palayasin po natin si Satan in the name of makapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesus. Pero kung tayo po, kahit anong gamit natin sa pangalan ng Panginoong Jesus, kapag pinalalayas natin, kung hindi naman tayo namumuhay ng tama, hindi hulalayas ang kaaway. Naalala nyo doon sa Book of Acts, si Seba, ang kanyang mga anak, merong isang inaalihan ng demonyo, pinalayas po nila. Sabing ganun ni Seba, ang kanyang mga anak, ikaw, demonyo ka, lumayas ka sa pangalan ni Jesus na ginagamit ni Pablo, lumayas ka. Sumagot yung demonyo. Sabi ang ganun, si Jesus kilala ko, si Pablo kilala ko, pero kayo, sino kayo? Magkakabarkada lang kayo. No, kumbaga, pare-pareho, magkakaisa lang tayo sa mga masamang ginagawa natin. So ano nangyari? Dinamba po nung inaalihan ng demonyo yung mga nagpapalayas. Yung mga religious leader po yung binugmog at tumakbo po sila palabas ng bahay ng taong pinapalayas nila yung demonyo, lumabas sila nagtatakbo ng hubot-hubad. Kasi po, hindi po lahat ng gumagamit ng pangalan ng Panginoong Jesus ay karapat-dapat. Kaya tama po rin ang sinabi ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 7, darating ang araw, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon ay papasok ng langit. Tiyakin po natin na talagang tayo ba ay sa Panginoon? O nakikipanginoon lang din tayo? No, parang bandwagon lang. Kasi nakiano siya makikisampalataya ako, pero wala rin naman ng puso talaga ron. Hindi po ganun. Tayo pong lahat, mga magulat kapatid, ngayon pa lang tiyakin po natin na talagang si Jesus nga ba ay tinanggap natin? Si Jesus nga ba ang nasa puso't buhay natin? Siya nga ba ang Panginoon tagapagligtas natin? Kaya kapag natiyak natin na tayo po ay talagang sa Panginoon, pwede nating palayasin ng kaaway at ang kaaway po ay aalis. No? Lilisanin niya po tayo. Amen po ba? Kasi nakita ng kaaway, totoo ka na talaga ang buhay mo nasa Panginoon. Amen. Nakikita po ng kaaway kung talagang tayo sa Panginoon. Amen po ba? Kaya po mga magulat kapatid, gamitin po natin yung pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sabi pa po ng Luke chapter 10 verse 19, sabi po sa easy to read version, sabi po gano'n, He is the enemy, but know that I have given you more power than He has. I have given you power to crush His snakes and scorpions under your feet. Nothing will hurt you. Sabing ganon, ang Panginoong Jesus nagbigay po sa atin ng kapangyarihan. Ano po? Apakan, wasakin, sino po? Yung mga ahas at ang mga alakdan. Pag sinabing snakes and scorpions, tandaan po natin, hindi po nangangahulugan, mga literal na ahas at mga alakdan po ito. Ibig pong sabihin, ito po ay mga gawa ng kaaway. Now, ang tanong po sa atin, nasaan po ngayon ang kaaway? Huwag niyong titignan yung katabi niyo. Ano po? Ang kaaway po ay nasaan? Nasa ilalim po ng ating mga paa, sabi ng Act ng Romans chapter 16. I think verse 19 and 20. No? Yung kaaway po natin, si Satan, ay nasa ilalim ng ating mga paa.
wasakin, durugin po natin. No? Sige nga po, ipadyak po natin ating mga paa. Ang kaaway po, nariyaan po sa ilalim na ating mga paa. No? Baka naman nakikihello pa tayo. Nakikihello pa sa kaaway. Hindi po. Nung tumanggap tayo sa ating Panginoong Hesus, nakipag-break po tayo kay Satanas. Nung wala po tayo sa ating Panginoong Hesus, tayo po ay kaisa sa kaaway. Pero the good news is, tayo po lahat nakipag-isa sa ating Panginoon. We accepted the love of our Lord and Savior Jesus Christ, kung kaya't wala na tayong kinalaman sa kaaway. Amen po ba? No? So, kung kaya nga po tayo pong lahat, patuloy nating gawin, do in all your power to retain what rightfully belongs to you. Yung binigay na ng Panginoon sa atin eh. Na po, yung mga blessings po niya, good health, healing, binigay na po sa atin eh. Panatiliin na po natin yun. Amin po ba? Huwag nating hayaan na nakawin pagmuli ng kaaway yon. Pang-apat, how to take what's rightfully yours. We must determine to what? Pang-apat, pray through until you break through. Sabi na Luke chapter 18 verses 1 to 8, at ganito pong sabi, Luke chapter 18 verses 1 to 8, then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, in a certain town there was a judge who neither feared God nor cared what people thought, and there was a widow in that town who kept coming to him with a plea, grant me justice against my adversary. For some time he refused, but finally he said to himself, even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me. And the Lord said, listen to what the unjust judge says. Yung sumunod na slide, sabi pong gano'n, and will not God bring about justice for His chosen ones who cry out to Him day and night? Will He keep putting them up? I tell you, He will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Ito pong parable dito, ito po yung kinwento ni Jesus sa kanyang mga alagad patungkol doon po sa isang babaeng balo na kung saan kinukulit. Yung isang judge na walang kinikilalang Diyos, yung isang judge na malupit, no? Humihingi ng hustisya itong babaeng balo. Pero dahil sa kakakulit nitong babaeng balo, ano po nangyari? Binigay niya po yung justice doon sa babaeng balo. Kasi bakit? Ayaw niya nang kinukulit siya. Araw-araw, pinupuntahan siya nitong babaeng balo, kinukulit. Ibigay mo sa akin yung hustisya na kailangan ko laban sa aking mga kaaway. Nakulitan itong judge. Ano po ang gusto ko pong ipunto po rito, mga magulat kapatid? Ang breakthrough po ay nangyayari kapag tayo po ay hindi tumitigil sa pananalangin. Pray through until you break through. No po, sabi po doon, mag-iiwan po ako dyan ng mga ilang bagay, sabi po doon, your breakthrough are opposed by powerful forces. Yung breakthrough po natin, ma-breakthroughs po na binibigay ng Panginoon sa atin, ang kaaway po, hindi siya papayag na matanggap po natin ang ating mga breakthrough. Sino po gusto ng breakthrough dito sa kanyang buhay? Lahat po tayo gusto ng breakthrough. Pero ang kaaway, ayaw po niya yan. One of the good example po ay naroon po sa book of Daniel. Si Daniel, nung siya po ay nag-prayer and fasting for 21 days. Ano po nangyari? Bigla nagpakita in a dream sa kanya po, yung isa pong anghel, na sinabi pong ganun sa kanya, from the time na ikaw ay nanalangin, nag-ayuno, may sagot na yung panalangin mo. Pero hinarang kami ng alin po? Prince of Persia. Yung Prince of Persia po na tinutukoy po dito, hindi po ito yung literal na prinsipe ng Persia, bagkus ito po ay, territorial spirit. No? May ranggo, mataas na ranggo nitong demonyong ito na naka-assign doon po sa lugar ng Persia. Ito yung pilit na humaharang doon sa breakthrough, doon po sa kasagutan sa kanyang panalangin.
Ano pong gusto ko pong sabihin dito mga magulat kapatid? Ang kaaway, hindi ho siya papayag talaga na maranasan natin, matanggap yung breakthroughs po natin. Maaari nagpe-pray tayo ng matagal na ng breakthrough sa ating pamilya, sa ating personal na buhay. Pero bakit hindi ho nangyari? May humaharang nga po. Maaari ang humaharang po ng ating breakthroughs po, yung mga territorial spirits saan? Doon sa lugar ninyo. Sa loob ng tahanan ninyo, maaaring may mga evil spirits po dyan na kinakailangan ninyong palayasin. Amen po. Alam ko ang iba po sa atin dito nakaka-relate po sa sinasabi ko ngayon. No? So wag po tayong papayag. No? Na talagang hijacker po talaga ito ng pagpapala si Satan. At ang kanyang mga alipores. Kaya ikaw at ako dapat po patuloy natin pag-ibayuhin ang ating panalangin. Wag po tayong tumigil na manalangin sa mga breakthroughs po natin. Amen po ba? Because God wants us to experience those breakthroughs. Ang breakthroughs po ay kabilang po dyan, kasama po siya, part po siya ng inheritance na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen po ba? At ang sumunod pa po, sabi pong ganun, real breakthrough aren't achieved without prayer. Ang totoong breakthrough po, hindi po siya na-achieve ng walang panalangin. Hindi natin ma-achieve ang breakthrough po kung hindi ho tayo nagpe-pray. Huwag ho tayong umasa na may magaganap pong breakthrough kung hindi ho tayo nagpe-pray. Kahit sabihin po natin na kabilang po sa inheritance po natin yung breakthroughs. Ano po? Naalala ko po si Juan Tamad. Kilala niyo si Juan Tamad? Si Juan Tamad, daro nakahiga sa ilalim ng kanyang puno. Puno ng ng bayabas. Sa halip na pitasin na po niya yung bunga, nakahiga lang siya, inaantay niyang bumagsak yung bunga. Hindi ho mangyayari yun. Para mangyari po ang breakthrough, kinakailangan kunin mo eh. Inheritance mo, binigay na ng Diyos yan eh. Binigay ng Diyos sa iyo yan eh. Bakit hindi mo kunin? Mayroon tayong dapat gawin. Amin po ba? Maria, hello? No? Mayroon tayong dapat gawin. Kaya tama po ang sinabi po ng James, ang faith po, kinakailangan po, lakipan po ng gawa. Amin po ba? Parang yung nagpe-pray ng blessings na po. No, sabi niya gano'n, pray ng pray. Lord, bless me. Lord, bless me. Pray ng pagpapala, hindi na ba naghahanap ng trabaho? Ano po? Wag ho kayong aasa na kayo makakatanggap ng kasagutan galing sa Diyos. Baka ho kidlat ang isagot ng langit sa atin. Ano po? Hindi po ganun yun. Ang nangyari po kasi may mga Kristiyano na gusto kapag nag-pray, i-hand over na lang yung blessing in a silver platter. Hindi po laging ganun eh. No, kinakailangan may gagawin po tayo. Amin po ba? Kita niyo po, yung isang pagkakataon po sa Bible, yung mga alagad ng Panginoon, naroon sila sa bangka. Inabot po sila ng bagyo. Pero ano nangyari? Natakot po sila. Natakot. Pero ang Panginoong Hesus kasama na nila. Natutulog lang si Lord. Nagpapanik po sila. Sabi nila, Lord, wala ka ba pakialam sa amin? Lulubog tayo, malulunod tayo, mamamatay tayo. In a way, parang ganun sinasabi nila, nagpapanik po sila. Anong ginawa ng ating Panginoon tumayo? Sinaway. Ano po yun? Sinaway yung bagyo. Ano nangyari? Immediately, tumigil ang bagyo. Ano pong gusto ko pong sabihin po rito? Sa atin po, kung gusto natin ng breakthroughs, wag po tayong matakot. Patuloy tayong manalangin. Wag tayong tumigil manalangin. Kasi po, mayroong ginagawa ang Diyos simula nung unang araw na kayo po'y nag-pray ng breakthrough ninyo. Sinagutan ng Panginoon yan. Maaaring bakit na-delay? It is because may humahijack. Sa inyong pananalangin, palayasin nyo yung hijacker. Si Satanas. Amin po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? No, sabi pong ganon, hallelujah, real breakthrough aren't achieved without prayer. Prayer is necessary to weaken your enemy. Mapapahina lamang po natin ang ating kaaway kung tayo po ay mananalangin. Amen? Pero kung hindi ho tayo nagpe-pray, wag ho tayong umasa
na manghihina ang kaaway, kayo ho ang manghihina kung hindi kayo nagpe-pray. Hindi ho ba? Kaya nga may kasabihan sa Kristiyano, yung quotation, sabi pong ganun, 7 days without prayer makes 1 week. Naniniwala po ba kayo? 7 araw na wala kayong panalangin, talagang manghihina po kayo. At tas umaasa po tayo na sasagutin ng Diyos yung panalangin natin ng breakthrough. Hindi po tayo makakaasa. Huwag po tayo umasa na may mangyayaring breakthrough. Bakit hindi tayo nag-pray? Kahit kailan ang Diyos hindi tutugon doon sa mga taong, hindi ho nananalangin. Kaya po, napakahalaga po ng panalangin po sa atin. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Lord? At panghuli na lang po, ito na po. Panglima, ito po, how to take what's rightfully yours. Ano po yung panghuli? Ito po, panlima. We must determine to live a life of holiness. Joshua chapter 3 verse 5, sabi pong ganon. And Joshua said to the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Sabi pong ganon, atin pong pakabanalin po natin ang ating mga sarili, sapagkat kinabukasan ang Panginoon ay gagawa ng mga dakilat, mga kahimahimala, kamanghamanghang bagay sa ating lahat. Alam niyo po, kung titignan po natin ang mga kabanatang yan at yung sumunod na mga talata po, nung ginawa po ni Joshua, na isantify niya kanyang sarili at mga Israelita, ano po nangyari ang sumunod na mga kabanata po ron? Na-conquer po nila yung Jericho. Pero nyo, yung walls of Jericho, napakalaki po no, napaka-imposible pong mapabagsak po yun. 20 meters, no, yung kapal ng wall. Wala naman silang ginawa, kundi umikot lang. Umikot lang sila. No, 13 times at sumigaw, ano nangyari? Gumuho. Ano po? Gumuho, napaka-imposible mangyari yun. Pero dahil sinunod po ni Joshua yung instruction ng Diyos sa kanya, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Ang talata pong ito ay patuloy pong umaalingaw-ngaw sa panahon po natin ngayon. Kung gusto po natin ang himala ng Diyos, kung gusto po natin ang mga breakthroughs, kung gusto po natin ang mga dakilang bagay mangyari sa buhay po natin, ang sagot po, sanctify our lives before the Lord. Sabi niya, tomorrow the Lord will do wonders among you. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Sabi po doon, balikan natin slides ko. Sanctification or holiness is the key to miracles and breakthroughs. Ito po ang susi para tayo po ay makaranas po ng tinatawag na himala at ng mga breakthroughs. Ngayong umaga po, ano po yung himalang kailangan nyo sa Diyos? Ito ba ay para sa pamilya nyo? Ito po ba ay personal? God can make miracles and breakthroughs in your lives. Amen po ba? May mga nagsasabi kasi, wala na raw himala. Hindi ho sinora honor yun. May mga tao pa rin nagsasabi, wala na raw himala. Hindi ho totoo yun. Dahil ang Diyos noon at ang Diyos ngayon, hindi ho nagbabago. Nananatiling buhay ang Diyos, amen. Kung gumagawa po siya noon ng himala, gagawa pa rin siya ng himala ngayon. Maging sa kinabukasan, gagawa pa rin siya ng himala. Ano ang sabi ng Hebrews chapter 13? Nang sabi pong ganon, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung si Jesus nagpagaling noon, magpapagaling pa rin siya. Amin po ba? Kung nagpapala si Jesus doon, magpapala pa rin siya. Ano sinabi ng Malakay chapter 1, I think verse 6, sabi pong gano'n, I am the Lord and I change not. Hindi po siya nagbabago. Kung kayo po'y gusto ninyo ng himala, mga pagpapala ng Diyos, bakit hindi tayo lumapit po sa Kanya? Dahil hindi po siya nagbabago. At ang pangako niya kailanman, hindi ho nagbabago. Amen po ba? At gusto ko pong alalahanin po natin, tayo nga po ay mga tagapagmana ng Diyos. Kung kaya't
kunin na po natin yung mga inheritance na mayroon po tayo. Na binigay na ng Diyos sa atin yan eh. Kaya nga ang sabi ni Joshua sa mga Israelita, how long will you neglect? No? Gaano pa ba kayo katagal i-ignore? O kailan nyo pa ba nanaisip pumasok doon sa lupain na ibinibigay ko na sa inyo? The Lord is saying to us, sinasabi ng Panginoon sa atin, wag na raw tayo magpatumpik-tumpik, ibinibigay na ng Diyos sa atin. Yung mga mana natin, yung mga kailangan natin, ibinubuhos na ibinibigay ng Diyos. Ang problema, tayo lang ay pinaghaharian ng takot at alinlangan. Amin po ba? Kaya po, itong umaga pong ito, kunin na po natin yung binibigay na ng Diyos sa atin at yung mga bagay na hinostage ng kaaway na ninakaw niya po sa atin, babawiin na po natin yan. Amin po ba? Sige po, sa ating pong pagtatapos, ito po nakalagay. Sige po, malakas mong palakpak. Sa pagtatapos po natin, ito po nakalagay. Sabi po, life is a fight and we must be prepared to fight until we win. We are winners. Sabi mo sa katabi mo, you are a winner. We are winners. We are champions. We are victors. Sabi po sa aking conclusion, we are more than conquerors. We were born to rule and reign as champions upon the earth. Sabi po gano'n, in this season and always, we must take back all that belongs to us by right because Jesus Christ paid the full price for our redemption and salvation. And He also paid in full for our complete inheritance in God Almighty. Bawiin na po natin. Amin po ba? Pwede po ba tayo tumayo lahat? Binayaran na ni Jesus eh. Binayaran na. Hindi lamang po yung kasalanan po natin na kanyang binayaran. Hindi lamang po yung mga sakit at karamdaman po natin ang kanyang tinubos. Maging yung bagay na lahat na ninakaw ng kaaway. No? Kinuha ulit ng Panginoon at binibigay niya na po sa atin. Bakit? Pagpahanggang ngayon, kumbaga, tila ang mga Kristiyano tila parang hindi yata kumikilos. Kung sa tingin ninyo, nung kayo ay wala pa sa Panginoon, nagdarahop na inyong mga buhay, nung nakakilala kayo sa Panginoon, ganun pa rin ang kalagayan ninyo. There's something's wrong. Ipinangako na ng Diyos Ipinangako na ibinibigay na sa inyo kanyang inheritance. Kukunin nyo na lang. No? Bawiin ninyo sa papaanong paraan. Manalangin po kayo. God has given you the power. Amen po ba? Gamitin po natin. The problem with the Christians today, they're no longer engaging in spiritual warfare. No? Kumbaga, nakontento na ang mga Kristiyano sa mga ambon ng pagpapala. Hindi ho ambon ng pagpapala ang gusto ng Diyos sa atin. Hindi ho. Ang gusto ng Panginoon po sa atin, ano po? Bagyo ng pagpapala. Sabi mo sa katabi mo, ang gusto ng Panginoon. Ang kalooban ng Diyos. Bagyo ng pagpapala. Lahat po tayo. Kaya po, ngayong umaga, babawiin po natin na yun na ninakaw ng kaaway po sa atin. Amen po ba? Sige po, tayong lahat ay umukot pumitik. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo po lahat ay umukot pumikit. Meron pong awit na tayong aawitin sa ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po yubukot pumikit. Sige, taas po natin ating kamay sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tawag ka si Brother Sam. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, habang tayo nakayukot nakapikit, tayo po aawit sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.
There is no shadow of turning with thee. Thou changest not. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, Now forever will. Minsan pa po, great is thy faithfulness. great is Thy faithfulness, O God, my Father. There's no shadow, there is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, as thou hast been, thou forever will. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. great is thy faithfulness. Morning by morning, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord. Let's sing the second verse. Summer and winter, springtime and harvest, Springtime and harvest, sun, moon, and stars, sun, moon, and stars in their courses above. Joy with the in manifold witness to thy great faithfulness. Oh, thy great Faithfulness, mercy, and great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Hallelujah. Sa pagkakataon po ito, mahiling ko lang po ang bawat isa na tayo po yumuko at pumikit. Kung sa inyong palagay, hindi nyo po maranasan yung bagay na hinihingi nyo sa Diyos. Tagal nyo na nagpe-pray. There are times na sumuko na kayo, binitawan nyo na yung panalangin na yun. But today, God is assuring you, ito po yung panahon that He will give the desires of your heart na inaagaw ng kaaway, na pilit inaagaw. But the Lord is reminding us, Matthew 16, verse 19 says, I have given you the keys of the kingdom of heaven. You have to use that power. Gamitin nyo lamang po. Do not be afraid of the enemy because the enemy is a defeated foe. Talunan po ang kaaway. 2,000 years ago, Jesus has defeated the enemy. Wala na po tayong dahilan para matakot. Talunan po ang kaaway. All you have to do is to use
that power that I have given and entrusted unto you, says the Lord. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Muli natin ipatiyak na tayo nga po ay nasa kalooban ng Diyos. Muli natin isuko ang ating mga sarili sa Panginoon. Tandaan po natin, we are heirs of God, co-heirs with Christ. Lahat po ng mana na mayroon si Kristo na ating Panginoon, tayo po'y mga tagapagmana noon. Hallelujah. Sabay-sabay po nating sabihin, namang Diyos na sumasalangit, sa umaga pong ito, muli ko pong kinikilala ang aking mga pagkakasala, ang aking mga pagkukulang. Patawad po, Panginoong Hesus. Dalangin ko po, restore mo po ako. Restore mo po ang pananampalataya ko. Restore mo po ang aking first love sa iyo. Marahil, hindi po ako naging aware ng aking pag-ibig sa iyo ay nanlamig na. Kung kaya't sa oras pong ito, pinagsisisihan kong tunay ang aking mga kasalanan. Ibalik mo po ako muli sa iyo. Pag-alabip mo pong muli ang aking pag-ibig sa iyo. Salamat, Panginoon. Dahil sa umaga pong ito, nire-restore mo po ako. Nire-restore mo na rin po yung lahat na mga bagay na ipinagkaloob mo sa akin na ninakaw ng kaaway ay ibinabalik mo na po ngayon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ako na lang po patuloy na mananalangin, patuloy po kayo nakayukot nakapikit. Dakilang Diyos, sa oras pong ito, itinataas ko po, Panginoon, sa iyong banal na harapan ng iyong mga anak. Today, O God, hallelujah, ang nais po, Panginoon, maranasan po namin yung sinabi mo, Panginoon, sa John chapter 10 verse 10, that I have come that they may have life and to have it more abundantly. Yan po ang pangako mo sa bawat isa mga nagtitiwala sa iyong mga anak mo. And today, Father God, in the name of Jesus, we are using the authority, the power that you have entrusted unto us to demolish all the powers and the works of the enemy. Panginoon, pinuputol namin ang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Yung mga ninakaw niya, Panginoon, yung mga yung inagaw niya mga kapayapaan sa amin, nawala ng kapayapaan sa aming tahanan. In the name of Jesus, we rebuke all the works of the enemy, maging ang kahirapan, yung pagiging alipin muli ng kasalanan. Lord, you have already destroyed that works in us, but the enemy is keep on coming back na gusto kami ibalik sa kanyang puder. Father, right now, in Jesus' name, we rebuke that power of the enemy. In Jesus' name, by the power of the blood of our Lord and Savior Jesus Christ, Lord, walang magagawa ang kaaway, maging ang anumang sakit at karamdaman, Panginoon. Your people are entitled, Panginoon, sa children's bread, O God. Hallelujah. We are co-heirs with Christ. Everything that belongs to Christ is ours also. Kung kaya't, Panginoon, sa oras mong ito, maging ang kahirap ay pinuputol namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Salamat na marami, Panginoon. And even, O God, healing from all sicknesses and diseases, O God. Lord, hallelujah. Hayaan mo, padaluyin mo po, Panginoon, ang himala ng kagalingan sa iyong mga anak. Kung mayroon kayong nararanasan mga sakit at karamdaman, ipatong nyo lang yung isang kamay sa bahagi na inyong katawan na may sakit at karamdaman. The Lord is releasing His healing. Hallelujah. The miracle of healing in your body. Do not doubt right now. Hallelujah. Huwag kayong magduda sapagkat nire-release na ng Panginoon yung kagalingan sa inyong katawan. Right now, in Jesus' name, I rebuke all manners of sicknesses and diseases right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Yung mga sakit sa ulo, sakit sa mata, sa paa, sa likod, sa tuhod, hallelujah, sa tiyan, sa puso, sa batok. The Lord is releasing that healing right now. You are being touched by the Lord. Hallelujah. 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 Thank Him right now
The Holy Spirit is right now, is moving right now in this place. Hallelujah. You are being healed right now. Claim your healings right now. Claim the miracle of healing right now. In Jesus' name. Maging yung nasa online na nanonood ngayon, the Lord is touching you right now. The Lord is not limited by distance, space, and even time. The Lord is touching you right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, kung mayroon man nangangailangan ng mga pangangailangan financial, oh God, Lord, hallelujah, right now, pour out such a tremendous blessing to your people, oh God, na hindi sila magkukulang. Sinabi na yung salita, you will bless our bread and water, O Lord. Hallelujah, hallelujah. We believe, Panginoon, if we worship you, if we will serve you, O God, you will bless our bread and water. Lord, we will serve you. Kung kaya't, Panginoon, ibinubuhos mo ang mayabang mong biyaya at pagpapala sa iyong mga anak. You will bless our bread and water, Panginoon. Hallelujah. Salamat po ng marami, Panginoon. At anuman pa mga pangangailangan ng iyong mga anak na hindi ko nabanggit, alam mo ang lahat pong ito. Walang nalilingid sa iyo, O God. Hayaan mo, Panginoon, katugunin mo po ang mga pangangailangan pa ng iyong mga anak sa oras pong ito. Salamat na marami dakilang Diyos. Selyuhan mo po, Panginoon, yung katagumpayan na tatanggap na iyong mga anak. Salamat, Panginoon. Selyuhan mo po, Panginoon, yung mga panalangin, O God, na sinagot mo sa oras pong ito. In Jesus' name. In Jesus' name. Father, we give you praise. Father, we give you glory. In Jesus' mighty name. Amen. Malakas mo palakpak sa ating Panginoon. God, please bless us all. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Because of our spiritual warfare, God, the Lord give us the victory. Amen. Amen. Hallelujah. We are made victorious for the Lord God. Hallelujah, Jesus. Amen. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Let's sing this song. We are victors. We are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus. Sing it again. We are victors. We are victors. We are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. Sing victors in Christ. Victors in Christ. Victors, we reign forever. Victors in Christ. Life conquers them evermore. Trumpets shall sound. The dead shall be raised for your town. Through the blood of Jesus Christ, we have overcome. We are victors. We are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors. We are conquerors. We have triumphed through the blood of, for the last time, victors in Christ. Victors in Christ. Victors, we reign forever. Victors in Christ. Life conquers death evermore. Trumpets shall sound. The dead shall be raised immortal. Through the blood of Jesus Christ, we have overcome. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph in your name. Oh, 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 oh. Sing it again. We have overcome. We have overcome.